Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Deezer TV. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratsyada Probinsya. Rapido, hataw, balita. Pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sultan Kudarat abay nauwi daw po sa karahasan, 2 suspect patay. Report mula kay June Di Makutak. June. Kay Ray, pinasok ng tracker team led by Sultan Kudarat Municipal na Police Station, Police Chief Police Lieutenant Colonel Ismael Madin, kumpirmang pinagtatago ang transient house ng tinaguri ang most wanted person sa bahagi ng Barangay Ribuken, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Alauna ng madaling araw, in-execute ang operation katuwang ang pinagsanib persa ng 4th Staff Battalion, 81st Staff Company, RDB 153 Staff Company, FSB, Maguindanao del Norte PPO, at RIU 15. Ayon kay Sultan Kudarat Chief of Police Lieutenant Colonel Ismael Madin, 2 ang napatay kasama ang target suspect na kinilalang sina Peter D. Osorio of legal age, residente ng Antipas, Cotabato na may kasong murder sa bayan ng Antipas. No bail bond recommended mula sa RTC Branch 17, Kinapawan. At itong isa pang suspect na si Edwin Mallorca, 56 years old, residente ng Barangay Ribuken. Ayon kay Lieutenant Colonel Madin, habang papasok ang raiding team madaling araw, tumahol ang mga aso dahilan na naalarma ang 2 suspect. Nagtangka pa man ang maghagis ang granada ang isang alias Edwin, dahilan na tinarget ito ng operatiba habang nakipagpalitan naman ng putok si Osorio. Sa ilang minutong palitan ng putok, bumulagta ang 2 at dineklarang dead on arrival ni Dr. Soriano ng Sanitarium Hospital.
Na-recover ang isang 45 caliber pistol, M1911A145 itong caliber pistol, at isang granada at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 7,752 pesos. Pinapurihan naman ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang tagumpay na ito kontra kriminalidad sa bahaging ito ng BARM region. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang senior citizen, pinagbabaril naman sa loob ng bar sa Batangas, patay. RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Romel, agad ding binawian ng buhay ang isang senior citizen akarang pagpaparilin ng riding in tandem sa Danaya Bar and Restaurant sa Barangay Laia, Ibabaw, San Juan, Batangas. Ayon sa San Juan Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na mayroong pinagbabaril sa loob ng naturang bar kung saan agad nila itong pinuntahan. Sa inisya na investigasyon ng San Juan Municipal Police Station, nakaupo sa loob ng naturang restaurant ang 60 anyos na biktima na nakilala si Dionisio De Castro nang biglang dumating ang dalawang suspect na lula ng isang kulay itim na motorsiklo at walang pasubali na niratrat ang naturang biktima. Matapos niya ang insidente ay mabilis na tumalilis ang mga hindi nakilalang suspect patungong Barangay Bataan, San Juan, Batangas. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa pagpaslang sa naturang biktima habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric. Samantala naman, isang babae patay daw po sa saksak ng live-in partner dyan po sa may Bacolod. Report mula kay Rex Cantong. Rex. Mag-live-in partner nag-aaway dahil sa pinag-uusapan habang nag-inuman ang suspect. Ayon kay Police Captain Sherwin Galupar, hepe ng Police Station 8 ng Bacolod City Police Office, ang suspect kinilala na si Larry Palomar, 39 anyos, residente ng Purok Roadside, Barangay Tangob ng nasabing lungsod. Habang ang biktima kinilala lamang na si alias Erica, 30 anyos, isang pharmacist, residente ng Block 9, Lot 13, Phase 3, San Lorenzo Subdivision, Barangay Tangob, lungsod ng Bacolod. Dagdag pa ni Galupar, nag-inuman ang suspect, subalit narinig na lamang ng mga residente na nag-aaway ng biktima at ang suspect. Dinala pa sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang biktima dahil sa tama ng pananaksak, subalit binawian na ng buhay makalipas ang ilang oras. Sa ngayon, ang suspect detinado sa police station 8 ng Bacolod City Police Office. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang negosyante ang pinagbabaril, patay sa Dueñas, Iloilo. Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Jo! Nagtamo ng mga sugat sa dibdib ang 49 anyos na negosyanteng babae matapos ratratin ng bala sa National Highway sa Barangay Poblacion A. Dueñas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rolando Araño, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, residente ng Barangay Takas Haro sa lungsod ng Iloilo ang biktima na kinilalang si Marigold Hamelo na nagba-buy and sell ng mga sasakyan. Sa pag-imbestiga ng pulisya, pumunta ng Dueñas ang biktima kasama ang isang mekaniko at helper nito para mag-test drive ng isang pickup. Pero na-overheat ang sasakyan kaya tumigil sila sa gilid ng kalsada. Ayon naman sa mga testigo, umupo muna sa gutter si Hamelo habang naghihintay ng biglang may tumigil na pulang sasakyan at pinagbababaril sila. Nasugatan ang mekaniko habang nakaligtas ang helper nito. Na-recover sa lugar ang 23 empty shells ng 5.56 mm na baril. Kinumpirma naman ng pamilya ng negosyante na may natanggap na death threat ang biktima bago ang pamamaril. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maki. Samantala naman, estudyante na tumalon para daw humaligo sa ilog. Naku naman no, patay dyan po sa Leyte. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang estudyante nasawi ng tumalon sa isang ilog para maligo sa bayan ng Palolite. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Ginodo si Anyos,
grade 5 student residente ng barangay Arado, Palolite. Nangyari sa rin alas 12:30 ng tanghali sa isang ilog sa barangay Arado sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima naghahanda na para lamangoy sa ilog. Ito'y tumalon para maligo at hindi na nakaahon sa malalim na bahagi ng tubig. Agad na sinagawang search at rescue operation ng Bureau of Fire Protection Palolite at mga residente sa barangay Arado. Alas 12:50 na ng hapon nang makita ang katawan ng biktima sa naturang ilog at agad itinakbo sa Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital at Sisto Somayos Center para malapatan ng kakulang lunas ang biktima, subalit idineklara na dead on arrival ng attending physician. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit naman sa 20,000 pisong halaga ng shabu, masamsam 2 ang arestado sa Pangasinan. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Bayangbang Police Station ang 2 tulak ng illegal na droga matapos silang masakoti sa buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, alas 12:36 ng hapon, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team sa Barangay Managos at isang nagkunyaring buyer gamit ang mark money. Nakabili ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3 gramo na nagkakalaga ng 20,400 pesos kapalit ng mark money sa mga suspect na sila alias Oliver, 37 anyos, residente ng Barangay Bungato, East Bayangbang, at alias Christine, street level individual, 21 anyos, ng Barangay Bilad, Kamiling, Tarlac. Kasong paglamag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng 2 akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, mga reklamo laban sa mga PUV ng Eastern Visayas na hindi raw po sumusunod sa tamang singil sa pasahe, tiniyak na aksyonan. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng LTFRB Region 8 sa mga public utility vehicles sa Eastern Visayas sa gitna ng krisis sa pagtaas ng presyo ng krudo na matiyak ng mga ito ay sumusunod sa tamang singil ng pamasahe ng walang umento matapos ang kautusan ng Pangulong Marcos na walang mangyayaring umento sa pamasahe. Ayon kay LTFRB Information Officer Veronica Reposar, maaaring magreklamo ang mga pasahero direkta sa kanilang email o Facebook page kung may nalalaman na hindi sumusunod sa tamang singil. Hinikayat na kumpletuhin ang detalye upang madaling mahanap. Aminado ang opisina na nakatanggap na sila ng reklamo ng aumento sa pamasahe sa pagsisimula pa lamang ng unang bugso ng aumento sa gasolina. Samantala, mayroong senior citizens na nagkumpirma na hindi na sila nag-grant sa 20% discount sa kanilang pagsakay sa mga public utility vehicles dahil daw sa pagtaas ng gasolina sa kabila ng panawagan ng LTFRB Region 8 na tuloy-tuloy at hindi maaring tanggalin ang 20% discount sa mga senior citizens kabilang ang mga PWD at discount para sa mga estudyante. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Samantala, mga bata sa isang bayampunan sa Bataan, abay nabigyan daw po ng mga laruan, mga damit at pagkain. Ating alamin sa report ni Danny Kumilang. Danny. Bilang handog na pagmamahal at pag-aaruga, nagsagawa ng outreach program ang Bataan District Jail Mare Dormitory at Bataan District Jail Female Dormitory sa King's Garden Children Home o bahay ampunan sa Upper Sabatan o Rio Bataan bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng National Women's Month. Pinangunahan ito ni Jail Senior Inspector Richard Balinagay at Senior Jail Officer 4 Maria Cecilia Trinidad, kung saan 36 na bata ang nabigyan ng damit, laruan at pagkain habang pinagkalooban din ng handa ang mga kawani ng tahanan. Nagpakita naman ng sayaw ang mga kawani ng Bataan District Jail at mga palaro sa mga bata na labis nila itong ikinatuwa at nalimutan ang mundo kung saan naroon sila ngayon. Layunin ng aktibidad na ipakita ang malasakit, pagkakaisa at pagbibigay pugay sa diwa ng kababaihan sa komunidad. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon.
At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle! Lakay Ray Romel, nagsagawa ng clearing operation ng mga tauhan ng Swift Traffic Action Group o STAG ng MMDA sa ilang kalsada sa Quezon City. Bahagi ito ng mga paghahanda ng MMDA para tiyaking maayos ang usad ng trapiko sa papalapit na Holy Week Exodus, kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ng EDSA Cubao, 20th Avenue, Montreal at New York sa Cubao. Aabot sa 66 na mga sasakyan ang nahulat pinagtitiketan sa naturang operasyon. Sa iba pang balita sa pool ng water interruption ng ilang lungsod sa Metro Manila dahil sa maintenance activity na isasagawa ng Manila Water. Kabilang naman dito ang ilang bahagi ng Taguig, Pasig City at Quezon City. Sisimulan nito mamayang alas 10 ng gabi at posibleng tumagal ng hanggang 6 na oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat, Ms. Lenapit. Maraming salamat sa buong person ng DZRH News Team. Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:01. RH